ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At ito din ang umaga at araw na tayo ay sama-samang minsan pa kahit sa ating kanya-kanyang mga tahanan na magpupuri sa Diyos, magpapasalamat sa Diyos, lalo tigit sa ganitong mga pagkakataon na binabalikan natin, sinasariwa natin, at inaalala natin yung tagumpay na ginawa ni Jesus doon sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw ay katibayan ng kumpletong tagumpay ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang ating pong kaligtasan ay tiyak at walang duda na tayo ay ang sabi ng Biblia, tayo kasama sa mga nagtagumpay, tayo ng mga nanampalataya sa Panginoong Hesus. Mag-umpisa po tayo sa panalangin ngayong umaga bago tayo sama-samang umawit at sumamba sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo ngayong umaga. Salamat sa bagong buhay, sa bagong lakas, panibagong araw na iyong ibinigay sa amin sa umagang ito. Ganon din kami nagpapasalamat sa umagang ito dahil itong umaga at araw na aming ina-celebrate, Panginoon, ang iyong muling pagkabuhay matapos na ikaw ay mapako sa krus at mamatay sa ikatlong araw katulad ng iyong sinabi at pinangako. Ikaw ay muling nabuhay bilang katuparan ng mga hula ng mga propeta at bilang katuparan ng pagliligtas at lubos na pagtatagumpay na iyong ipinagkaloob din naman sa amin ng mga sumampalataya. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Alam namin, hindi kami deserving, Panginoon, na maging beneficiary, maging receiver ng iyong ginawa. Ngunit salamat na kami pinagindapat mo sa kabila ng aming karumihan, sa kabila ng aming kasalanan, sa kabila ng aming background at kung sino kami, Panginoon, sa harapan mo. The moment na kami ay lumapit at sumampalataya sa inyo ng buong puso, kami ay iyong tinanggap, kami ay iyong pinatawad at inari mo kami na iyong mga anak. And this is a great privilege, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. At itong umagang ito, nais namin ibalik sa inyo ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagluwalhati, lahat ng parangal. You deserve everything, Panginoon. You deserve all the glory and honor na pwedeng maibigay ng lahat ng tao. Especially, Panginoon, kami na iyong mga lingkod, na iyong mga alagad, mga anak. Kaya ngayong umaga, nais ka namin alayan ng mga awit na papuri at pagsambat pasasalamat. Tanggapin mo ang aming mga alay na awit, Panginoon. At naway masumpungan mo kami. Kahit sa aming mga kanya-kanyang tahanan, magkakahiwalay man kami physically, Panginoon, ngunit kami magkasama sa iisang Espiritu at sama-sama kaming sasamba sa iyo ngayong umaga, Panginoon. Ang aming mga tinig ay aming itataas bilang pagkilala sa iyong ginawa at patuloy na ginagawa pa sa aming mga buhay. Purihin ka at sambahin. Panalangin po namin ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Natapos po natin ang serye ngayong mahal na araw tungkol sa mga pagdurusa ng ating Panginoong Hesus. Sang-ayon po ako sa kaisipan na bagaman tinalakay natin ang mga pagdurusa ni Hesus, marahil nga hindi pa ito ang kabuuan ng kanyang mga pagdurusa. Tunay na tanging ang Panginoong Hesus nga lamang ang nakakaalam kung gaano katindi ang pagdurusang iyon na kanyang naranasan para tayo ay magkamit ng kapatawaran. Hindi nagtapos ang kwento sa kamatayan. Marahil
Pwede nga nating sabihin na yun ay pasimula pa lamang ng isang napakagandang kwento. Kung sa mga nakalipas na linggo ay pinag-usapan po natin ang mga pagdurusa ng ating Panginoong Hesus. Ngayon naman ay pag-uusapan natin kung papaano ninuwalhati ang Panginoong Hesus ng Diyos Ama pagkatapos ng kanyang kamatayan at pagdurusa. Alam ni Jesus na sa dulo ng pagdurusa ay may naghihintay na kaluwalhatian, kaligayahan at kagalakan. Ang totoo, bago pa man siya dakwin ng mga sundalo, sinabi niya sa kanyang mga alagad kung ano ang mga mangyayari. Makibukas kayo sa Juan 13:31 at 32. Ang sabi doon, pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayon mahahayag na ang karangalan ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Ipinaalam ng Panginoong Hesus sa mga tunay niyang alagad ang karangalang naghihintay sa kanya sa mga susunod na sandali. Ngunit, hindi kaya nagtaka ang mga alagad na kung pararangalan ang Panginoong Hesus, bakit parang hindi umuugma ang mga sumunod na pangyayari? Ilang sandali lamang at dumating ang mga sundalo, dinakip si Jesus. Inihabla ng mga masasamang tao, pinagkaisaang bitahin, binugbog, pinaglaruan, ipinahiya, ipinako sa krus, at namatay sa isang kahiya-hiyang paraan. Nasaan? Marahil nagtataka ang mga alagad. Nasaan ang sinasabi ni Jesus na mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao? Yamang sa krus nagdala si Jesus ng katakot-takot, nakahihiyan. Marahil hindi nga yun naunawaan ng mga alagad. Ngunit alam ni Jesus na kung papaanong sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, ay maluluwalhati siya at maluluwalhati din naman ang Ama. Ganito ang sabi sa unang Korinto 2:7. Ang tinutukoy ko ay ang pangunukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikaluluwalhati bago likhain ng sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunang ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Hindi naunawaan ng mga alagad, ng mga taong nagpapatay kay Jesus, at kahit ng mga namamahala sa mundong ito, ang panukala ng Diyos ng pagliligtas sa mga tao sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesus. Hindi naunawaan ng dyablo na ang kamatayan ni Kristo sa krus ay siya rin namang daan sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan at sa ganap na pagtatagumpay ng Diyos laban sa kasalanan. Hindi ba't ang gusto ng dyablo ay siya ang kilalaning higit sa lahat ng at ang anak naman ng Diyos ay mapailalim sa kanyang kapangyarihan? Kaya nga, naalala niyo po di ba ang kwento na tungkol sa pag-aalok ni Satanas kay Jesus, na kung sasambahin siya ni Jesus ay ibibigay ni Satanas kay Jesus ang lahat ng kapamahalaan sa mundo. Ngunit sa pagkakataong yun ay nabigo si Satanas, hindi umubra ang kanyang panlililang. Ngayon, ang akala ni Satanas nagkaroon siyang muli ng pagkakataong magtagumpay at maigupo ang anak ng Diyos. Iniisip niya na kung mamamatay si Jesus sa krus, ganap nang malulupig ang Diyos at makakapaghari na siya magpakailanman. Ngunit hindi niya naunawaan na ang kamatayan ni Kristo pa nga ang nagbunsod sa Diyos sa lubos na katagumpayan laban sa kasalanan at laban sa Kanya na nagpasimuno ng kasalanan.
Ang kamatayan po ni Jesus sa krus ang naging daan para sa ikaluluwalhati ng anak ng Diyos at sa ikaluluwalhati ng Ama. Ngayong umaga ay magbibigay po ako ng 3 bagay o 3 paraan kung papaanong liluwalhati ng Ama ang Panginoong Jesus pagkatapos ng kamatayan niya at ng kanyang pagdurusa. Una, si Jesus ay muling binuhay ng Diyos. Naniniwala ako na ang pagbuhay na muli ng Diyos sa Panginoong Jesus ay isang kapahayagan ng pagpaparangal kay Jesus. Sa krus, hinayaan ng Ama na mamatay si Jesus sa isang kadusta-dustang paraan. Sa isang pagkakataon, hinayaan ng Ama na mapahiya ng sukdulan si Jesus. Wala nang taong nabuhay sa mundo na nakaranas ng napakatinding kahihiyan higit kaysa sa dinanas ng Panginoong Jesus. Gayunman, hindi binago ng paglapastangan ng mga tao ang katotohanan si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesus ay nanatiling anak ng Diyos kahit na siya itinuring ng mga tao na walang kwenta, kahit na hindi nila siya pinarangalan bilang Diyos. Hindi ko po alam mga kapatid, kung nakadarama kayo ng kalungkutan sa tuwing hindi pinaparangalan si Kristo sa paraang karapat-dapat para sa isang Diyos. May mga taong labis na ibinababa si Kristo. Minsan, naikwento ng isang kapatid na habang siya nagpapatugtog ng isang awit ng pagsamba sa Panginoong Jesus, mayroong grupo ng mga tao na nakarinig at sila'y nagtatawanan sa kanilang naririnig. Hindi kasi nila kinikilala si Kristo bilang anak ng Diyos. Si Kristo para sa kanila ay tao lamang at hindi karapat-dapat sa gayong parangal at pagsamba. Nakalulungkot talaga ito, ngunit ang totoo, walang nawawala kay Kristo kahit na hindi siya parangalan ng mga tao. Uulitin ko, walang nawawala kay Kristo kahit na hindi siya parangalan ng mga tao. Ngunit, mayroong nawawala sa tao kapag hindi niya kinikilala at pinaparangalan si Kristo. Minsan, parang nalulungkat ako para sa Diyos sa tuwing ako'y nangunguna ng pagsamba at nakikita kong ang ilan ay hindi sumasamba. Ngunit, na-realize ko, habang binubulay ko ito, na wala naman talagang nawawala sa Diyos kahit na hindi siya sambahin ng tao. Walang mawawala sa Diyos. Siya'y mananatiling Diyos. Ngunit, sa taong hindi kumikilala at nagpaparangal at sumasamba sa Kanya, merong nawawala. Eh diba? Kaya nga sa halip na magalit si Jesus sa mga dumudusta sa Kanya, idinalangin nilang siya ay patawarin. Sila'y patawarin ng Diyos dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kapatid, meron akong hamon sa inyo. Pwede kayang simula ngayon, sa tuwing makakakita tayo ng mga taong hindi nagbibigay ng karangalan at hindi sumasamba sa Diyos, ay ipanalangin natin sila. Ang mga taong hindi nagpaparangal o hindi na nagpaparangal kay Jesus ay nasa isang matinding karamdamang espiritual. Kailangan natin silang ipanalangin katulad ng ginawa ni Jesus. Mahigpit po ang paghihikayat ng ating mga kapastoran sa atin na paglaanan natin at gawing priority ang ating mga dinadaos na pagsamba through live streaming dito sa Facebook. Naunawaan po namin ang ilan na talaga namang gustong-gusto at nagsusumikap na makasabay sa mga idinadaos nating pagsamba dito. Ngunit ipanalangin natin ang ilan na marahil pinanghinaan na ng buhay espiritual kung kaya hindi magawang makiisa sa mga pagdaraos ng sabay-sabay na pagsamba sa ating mga tahatahanan. Alalahanin natin sila sa ating mga panalangin. Sinabi ko kanina na hindi nagbabago, hindi binago ng hindi pagkilala ng mga tao
katotohanang si Jesus ay anak ng Diyos. At isa pang bagay, hindi binago kahit ng kamatayan ang katotohanang si Jesus ang anak ng Diyos. Maaring sa kamatayan ni Jesus ay lalong naniwala ang mga nagpahirap sa Kanya at nagpapatay sa Kanya na siya nga'y sinungaling at siya nga'y nagpapanggap lang na anak ng Diyos. Kaya ang hinamon nila si Jesus na kung siya nga ang anak ng Diyos ay bumaba siya at iligtas ang kanyang sarili. Ngunit, sa pagkabuhay na maguli ni Jesus, pinatunayan ng Ama na si Jesus nga ang kanyang minamahal na anak at lubos niyang kinalulugdan. Ipinilit ba ni Jesus sa mga tao na siya'y kilalaning mula sa Diyos o nanggaling sa Diyos? Hindi niya pinatulan ang kamangmangan ng mga tao. Alam ni Jesus na sa tamang panahon, ang Diyos mismo ang magbibigay luwalhati at karangalan sa Kanya at inintay niya yung pagkakataong iyon. Ang hinangad ng Panginoong Jesus ay ang pagpaparangal ng Diyos at hindi ang pagpaparangal ng mga tao. Sana'y ganun din tayo mga kapatid na ang pakahangarin natin ay ang pagpaparangal mula sa Diyos at hindi mula sa tao. Lahat ng mga nanalig kay Kristo at mga sumunod sa yapak ni Kristo ay hindi kailanman nagtamo ng karangalan sa mundong ito. Bagkus panlilibak, pag-uusig ang kanilang natanggap sa mundo. Mga kapatid, kung tayo'y susunod sa halimbawa ng ating Panginoong Jesus, huwag tayong aasang tayo'y papalakpakan ng mundo. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Juan 15:18 hanggang 21, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa sa Kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Ang mga Pariseo na sa kagustuhan nilang silain si Jesus, sapagkat sila'y naniniwalang ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay ng kapangyarihan kay Jesus para magpalayas ng mga demonyo ay humingi ng tanda kay Jesus mula sa langit. Ngunit sinabi ni Jesus na walang ibibigay na tanda sa kanila, kundi ang palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Ang tinutukoy po ditong palatandaan ni Jesus na siya nga'y nagmula sa langit at isinugo ng Diyos ay ang pagkabuhay niyang maguli. Sapagkat si Jonas ay nanatili sa loob ng tiyan ng isda at iniluwa sa 3 araw. Di po ba wala namang ibang tao na namatay at muling nabuhay sa 3 araw maliban kay Jesus? Kung si Jesus ay hindi nabuhay na maguli, siya'y mabibilang lamang sa mga karaniwang taong namatay pagkatapos ay nabulok ang katawan sa libingan. Ngunit ang katawan ni Jesus ay hindi nabulok sa libingan. Ang pagkabuhay niyang muli ay katibayan na siya'y walang katulad. Si Jesus ay walang katulad. Napakarami ng nagtayo ng masamahang panrelihiyon. Ngunit silang lahat ay namatay. Ngunit ang saligan ng ating pananampalataya ay matibay dahil ang nagtayo nito ay nananatiling buhay at mananatiling buhay magpakailanman.
Bakit? Ganito ang sabi sa Romans chapter 6 verse 9. For we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Death no longer has mastery over Him. Dahil si Kristo ay binuhay na muli ng Diyos, hindi na daw siya maaari pang mamatay muli. Wala nang kapangyarihan laban sa Kanya. Ang kamatayan, ang resurrection, ang katibayan, na wala ng kapangyarihan laban kay Jesus. Ang kamatayan, ang resurrection ay naging entrance ng Panginoong Jesus para sa immortality. Kung gayon, makakaasa tayo ng mga nananalig sa Kanya, na kahit na tayo mamatay, muli naman tayong bubuhayin din ni Kristo, na siyang may kapangyarihan over death. Ang sabi ni Pablo sa Roma 6:8, ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo. Kung namatay tayong kasama niya, ulitin ko, ngunit tayo'y naniniwala mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Ang tanong, mga kapatid, ikaw ba'y namatay ng kasama ni Kristo? Ano ang ibig sabihin dito ng mamatay kasama ni Kristo? Palagay ko dapat nating maunawahan ito kung ito pala ang hinihingi upang tayo'y buhayin muli kasama ni Kristo. Basahin natin ang mga naunang talata para mas higit na maunawaan natin sa Roma 6:5. Roma 6:5. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang kamatayang tinutukoy dito ay ang kamatayan ng ating dating pagkatao. Kapag ang isang taong ay nakipag-isa daw kay Kristo, namamatay yung dating pagkatao. Kapag pinapasok natin si Jesus sa ating puso at nakipag-isa tayo sa Kanya ng totoo, namamatay yung dating pagkatao. At kung tayo daw ay namatay, nakasama ni Kristo, kung tayo ay namatay ang dating pagkatao, makakaasa tayo na tayo daw ay muling bubuhayin kasama ni Kristo. Namatay na ba ang dati mong pagkatao? Naalipin ng kasalanan? Huwag tayong aasang bubuhayin tayong muli kasama ni Kristo kung hindi pa naman namamatay ang dati-dating pagkatao. Kailangan mamatay muna tayo sa kasalanan at mabuhay naman para sa Diyos. Sina Pablo ay naniniwala na kung namatay sila kasama ni Kristo, mabubuhay din naman silang kasama ni Kristo. Ngunit, ikaw ba'y naniniwala na mabubuhay kang kasama ni Kristo kahit na buhay pa din sa iyo ang dati mong pagkatao? Siyasatin mo ang iyong sarili. Ikaw ba'y alipin pa ng kasalanan? Minsan ba'y naranasan mong lumaya sa kapangyarihan ng kasalanan? May pagkakataon bang masasabi mong napagtagumpayan mo ang kasalanan? Nasupil mo ang masasamang hilig ng laman? Yung pagiging sunod-sunuran ng tao sa masasamang hilig ng laman ay nangangahulugan na buhay pa ang dating pagkatao. Ngunit kapag nasusupil na natin, ibig sabihin ay namatay na yung dating pagkatao. Kung nais mong mapagbilang sa mga taong bubuhayin muli kasama ni Kristo, magpasya ka
ka ngayon na paghariin si Kristo sa iyong buhay. At siya nang magmaniobra ng buhay mo at hindi na ang mga nasa ng laman. At sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, ibibilang kanya sa mga taong mabubuhay na muli at magkakaroon ng isang maluwalhating katawan na hindi na mamamatay. Isang katawang tulad ng katawang ibinigay ng Ama sa Panginoong Jesus. Sa gayon, ikaw may kasamang pararangalan, kasama ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng isang maluwalhati din ng mga katawan. Pangalawa, hindi lamang si Jesus niluwalhati nang siya'y buhayin muli. Siya din ay niluwalhati nang siya'y iniluklok sa kanan ng Diyos. Basahin natin yung Hebreo 12, 2b. Hebreo 12, 2b. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Anong ibig sabihin ng pagluklok ni Kristo sa kanan ng Diyos? Bakit nasabi kong ito'y isang pagpaparangal sa Kanya? Kapag po ginawang kanang kamay ng isang nasa mataas na katungkulan tulad ng hari, ang isang tao, yun ay nangangahulugan na binibigyan mo ang taong yun ng karangalang kapantay ng kanyang karangalan ng isang hari. At kinikilala ng hari na ang taong iniluklok niya sa kanyang kanan ay nagtataglay ng kaparehas, dadangal at kapangyarihan. Taglay niya bilang isang hari. Kaya, makikita po natin na nang iniluklok ng Ama si Kristo sa kanan niya, kinilala ng Ama ang pagiging magkapantay nila ng anak. Kaya nga sa pagluklok kay Kristo sa kanan ng Diyos, si Kristo ay binigyan ng equal honor na mayroon ang Diyos Ama. Ang totoo, ang karangalang ito ay taglay na ni Jesus bago pa man likhain ang mundo. Tingnan niyo po, ganito ang sinabi ni Jesus sa Juan 17:5. Juan 17:5. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Bago pa nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, siya'y nakaupo na sa kanan ng Diyos. Taglay na niya ang karangalan yun bilang kapantay ng Diyos Ama. Maaaring iniisip ng iba, di dalawa ang Diyos. Tayo mga ebangheliko ay naniniwala na ang Diyos ay isa. Sa tatlong magkakaiba pero magkakapantay na persona. Basahin pa natin ang Filipos 2:5 hanggang 7. Ang sabi dito, magpakababa kayo tulad ni Kristo. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na madatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ang sabi sa talata, si Kristo ay Diyos. Kaya nga, siya ay nakaupo sa kanan ng Diyos Ama ay dahil kapantay siya ng Diyos Ama. Dahil siya ay Diyos. Sa kapangyarihan, sa karangalan, sila'y magkapantay. Si Jesus ay iniluklok sa kanan ng Diyos Ama upang patunayan sa ating lahat na si Jesus nga ay Diyos tulad ng Diyos Ama. Ngayon, sino pang magsasabing si Jesus ay tao lamang at hindi Diyos? Si Jesus nga ay 100% tao at 100% na Diyos. Ang Diyos Ama mismo nagpatunay nito nang inuklok muli si Kristo sa kanan ng trono ng Diyos Ama.
ang implikasyon nito? Nasabi sa Efeso 1:21, kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Dahil daw si Jesus ay iniluklok sa kanan ng Diyos, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan, lahat ng kapangyarihan at pamunuan. Ibig sabihin, itinampok o itinaas ng Diyos ang si Kristo far above all rule and authority, power and dominion. Sino ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan sa panahong ito at sa panahong darating? Sino? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Magpakalakas-lakas na ang kapangyarihan ng kadilimang namamayani sa mundo, mas makapangyarihan pa din si Kristo. Ang lahat ng mga bagay na nangyayari ngayon sa mundo ay nasa kapahintulutan ni Kristo. Nangyayari ang mga ito hindi dahil sa hindi na makontrol ng Diyos. Ang kapangyarihan ng kadiliman, wala nang magawa ang Diyos. Hindi yun totoo. Christ is always in control because His power is above all. Tama nga yung sinasabi na Christ over COVID-19. Sa arrival kit, natutunan ng marami sa atin na ang mga bansa ay pinamumunuan ng mga tagapamahala ng kadiliman. Ang mga tagapamahalang ito ay hindi nakikita. Ang nasa likod ng lahat ng kasamaan ng mga bansa, kahit ang mga sa likod ng mga masasamang leader ay ang mga masasamang spirito na namamahala sa mga bansa. Marami ang natatakot sa kasamaang maaaring gawin. Lalo na ng mga bansang hindi kumikilala sa Diyos. Sa halip ay nag-promote ng gawa ng kadiliman. Marami ngayon ang natatakot. Ngunit, bigyan nawa tayo ng kapanatagan ng Diyos dahil sa katotohanan si Kristo na ating Panginoon ay higit na makapangyarihan kaysa sa lahat ng kapangyarihan ng kadiliman. Makibukas kayo sa unang Korinto 15:24. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Sa Diyos, ang lahat ng bagay ay tapos na. Ang lahat ng nangyayari, kumbaga at mangyayari ay scripted na. Sa takdang panahon, sinabi sa talata na malulupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, lahat ng kapamahalaan at lahat ng kapangyarihan. At kapag nangyari na yun, saka darating ang wakas. Ngunit, pagkatapos yun, sa kahuli-hulihan daw ay pasusukuin ni Kristo ay ang kamatayan. Ang kahuli-hulihang kaaway na pasusukuin ni Kristo ay ang kamatayan. Dahil ipinailalim
na kay Kristo ang lahat ng bagay. Tiyak na malulupig niya ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman at malulupig niya ang kamatayan. Lahat ng ito'y lulupigin ni Kristo. Lulupigin niya ang lahat ng kapangyarihang kumakalaban sa Kanya at nagpapahirap naman sa atin. At lulupigin din niya ang kamatayan. Sa gayon, wala nang magagawa pa ang kamatayan laban sa mga hinirang ng Diyos. Sa mga taong nanalig kay Kristo. At sa katapus-tapusan, kapag napasuko na ni Kristo ang lahat ng bagay sa Kanyang kapangyarihan, siya naman ang papailalim sa kapangyarihan ng Diyos Ama, na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa kapangyarihan niya, at ang Diyos ay lubusang maghari sa kalahat-lahat ng mga kapatid. Nananabig din ba kayo sa pagdating ng panahon na ang Diyos ang naghahari sa kalahat-lahatan? Alam natin, ang naghahari sa kapanahunan ito, sa mundong ito, ang naghahari ang kadiliman, si Satanas ang prinsipe ng sanlibutan. Ngunit darating ang araw na ang Diyos na ang maghahari sa kalahat-lahat. Pangatlo, si Jesus ay niluwalhati sa pamamagitan ng pagbibigay sa Kanya ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ganito ang sabi sa Filipos 2:6 hanggang 11. Filipos 2:6 hanggang 11. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binatawan ng karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Verse 9. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa't ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangan ng Diyos Ama. Bilang resulta ng pagpapakababa ni Kristo, itinampok siya ng Diyos sa pinakamataas na lugar ng karangalan. Di ba naranasan ni Kristo yung pinakamababang kalagayan? Napaka-humbling para sa anak ng Diyos ang magkatawang tao. Lalo pa naman yung mamuhay na isang alipin, ngunit higit pa doon. Nilampasan pa yun ni Kristo. Siya'y naging handang mamatay sa pamamagitan ng isang nakakahiyang kamatayan bilang isang nahatulang kriminal. Ngunit kasunod ng pagkapahiya at ng kanyang lubusang pagsunod ay itinaas naman siya ng Diyos sa kaluwalhatiang nararapat para sa Kanya. Sinabi sa talata na si Kristo ang binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anong implikasyon nito? Ganito ang sabi ng isang author, ng isang artikulong nabasa ko. The name that is above all names is the supreme name, the divine name, Lord. This name acknowledges Jesus Christ's absolute lordship as divine King of the universe, and it brings with it the right to be worshipped. Ito daw, yung supreme, kaya nga sinabing name above all names. Yun na ang pinakamataas na pangalang pwedeng ibigay. Katumbas daw ito ng salita at katawag ng Panginoon na siyang pangalan ng Diyos. Ang pangalang ibinigay ng Ama kay Kristo ay nagpapahayag ng pagkilala sa ganap o lubos na pagkapanginoon at lubos na paghahari ni Kristo bilang Haring banal ng sansinuko. Kalakip ng pangalang iyon ay ang karapatang sambahin. Dahil siya ang
ay ang binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Nang ibinigay ng Diyos Ama kay Kristo ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ito'y nagpapahiwatig ng pagkapanginoon ni Kristo sa lahat ng bagay. Siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At dahil dito, si Jesus ay karapat-dapat sa pagsamba ng lahat. Ang kanyang pangalan lamang ang karapat-dapat sa pagsamba. At wala nang ibang pangalan. Kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung si Kristo lamang ang karapat-dapat sa pinakamataas na pagsamba, siya lamang din ba ang ating sinasamba? Hindi ba ibinibigay ba natin ang pagsambang para sa Kanya? Siya lamang ba ang pinag-uukulan natin ng pinakamataas na pagpapahalaga? Si Jesus ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan para ipaalam at ipaalaala sa atin na siya lamang ang dapat nating sambahin. Ang ating debosyon ay nararapat na para lamang sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, sino ang ating sinasamba? Sino ang iyong sinasamba? Sino ang pinakamahalaga sa buhay mo? Di ba't kung sino ang pinakamahalaga sa iyo ang siya mong sinasamba? Kung sino ang pinakamataas sa buhay mo ay siyang mong sinasamba? Kung sino ang pinaglalaanan mo ng atensyon, ng higit sa lahat, ang siya mong sinasamba? Ngayon, sino o ano ang iyong pinapanginoon? Ang iyo bang sarili dahil ikaw ang nasusunod sa iyong buhay? Ang iyo bang asawa o kasintahan o anak? O hilig, o trabaho, dahil siya o ito lamang ang umuukupa ng higit mong atensyon, panahon, at emosyon. Hindi ba't dapat lamang naman na kung sino ang inilagay ng Diyos na pinakamataas, ay siyang pinagbubuhusan natin ng pinakamataas na karangalan, pinakamalaking pagmamahal, pinakamaraming panahon, pinakamaraming atensyon. Kamusta ang pagkapanginoon ni Kristo sa iyong buhay? Ang sabi ni Pablo sa Filipos 2:10, ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Darating mga kapatid ang panahon na lahat ng nilalang ay maninikluhod at sasamba kay Kristo. Lahat ng nilalang sa langit at lupa ay maghahayag, kikilala na siya ang Panginoon. I-acknowledge na siya ang Panginoon. Kikilalanin siya ng lahat ng heavenly forces, lahat ng kapangyarihan ng kasamaan, maging ng mga taong hindi tumanggap kay Kristo at ng kanyang tapat na iglesia. Siya'y bibigyan nilang lahat ng karangalan, lahat. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na ang lahat ay maliligtas. Sa halip, tinutukoy nito ang panahon kung kailan ang bawat nabubuhay ay kikilala sa kanyang otoridad, sa kanyang karapatan at kapangyarihan bilang Panginoon. Siyempre, nananatiling yung mga nananig lamang kay Kristo habang nabubuhay sa lupa ang siyang maliligtas. Ngunit darating ay ang isang pagkakataon na lahat ay i-acknowledge na si Jesus nga ang Panginoon. Kung si Jesus ay Panginoon, at isang araw ay kikilalanin ng lahat na siya ay Panginoon, hindi ba? Dapat nating kilalanin siyang Panginoon sa ating buhay ngayon. Hihintayin pa ba natin ang panahon ngayon? Na kahit na
i-acknowledge na natin at tanggapin na natin na siya, si Kristo nga ang Panginoon, wala na din yung kabutihang maidudulot sa atin. Lahat ay magsasabing si Jesus ay Panginoon. Kahit si Satanas ay magsasabing si Kristo nga ang Panginoon. Ngunit ilan kaya sa atin ang magsasabing si Jesus ang aking Panginoon? Si Jesus nga ay Panginoon at mananatili siyang Panginoon na pinakamakapangyarihan at pinakadakila sa lahat kahit na hindi siya kilalanin ng marami bilang Panginoon, bilang kanilang Panginoon. Ngunit ano ang naghihintay sa mga taong ngayon pa lamang ay kikilala kay Jesus bilang Panginoon at ituturing siyang kanilang Panginoon? Masasabi mo na ba na hindi lamang si Jesus ang Panginoon, kundi si Jesus ang aking Panginoon? Ang sabi sa Roma 10:9, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ang kaligtasan ay para lamang sa mga taong kikilala kay Jesus bilang Panginoon ng kanilang buhay. Ang ililigtas lamang ay yung magsasabing, Jesus is my Lord. At mananalig na si Kristo ay muling binuhay ng Diyos. Nanalig ka na ba ng buong puso na si Jesus ay muling binuhay ng Diyos? Nanalig ka na ba na si Jesus ang anak ng Diyos? Na umupo sa kanan ng Diyos? Nanalig ka na ba na si Jesus mismo ay Diyos at siyang tanging may kapangyarihang magligtas sa iyo mula sa kamatayan? Kung kailanman hindi mo pa naipapahayag na si Jesus ay Panginoon ng iyong buhay, sumabay ka sa panalangin ito. Jesus, kinikilala ko sa araw na ito na ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw ay namatay sa krus upang bayaran ang aking mga kasalanan. At ikaw ay nabuhay na maguli. Nananalig ako na ikaw nga lamang ang makapagliligtas sa akin mula sa kamatayan. Sinasamba kita at iniaalay ko sa iyo ang aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa hindi ko pagkilala sa iyo bilang Panginoon sa aking buhay. Patawarin mo po ako kung hindi ikaw ang aking sinamba at pinarangalan sa aking buhay. Linisin mo po ako sa aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong pagpapatawad at tulungan mo po ako na ipamuhay ang pagkapanginoon mo sa aking buhay. Bilang pagtatapos, maaari nga nating sabihin na ang lahat ng pagdurusang naranasan ni Jesus ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang tinanggap niya mula sa masukdulan, ang paghihirap, ang pagdurusa na naranasan ni Jesus. Ngunit, higit ang kaluwalhatiang tinanggap niya mula sa amin. Pagkatapos ng kanyang pagdurusa, sinabi natin siya'y muling binuhay ng Diyos. Siya'y pinaupo sa kanan ng Diyos. Siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Tama nga sinasabi sa Hebreo 12:2, for the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Dahil sa kagalakang naghihintay kay Jesus, nagtiis siya ng hirap at winalang halaga, binaliwala ang kahihiyang dulot ng kamatayan sa krus. Saan nakatingin si Jesus ng mga panahon yun? Nakapako ang paningin ni Jesus doon sa kagalakan, doon sa kaluwalhatiang naghihintay sa Kanya pagkatapos ng Kanyang pagdirusa. Babasahin ko din ang Isaiah 53 verse 10 hanggang 12. Isaiah 53, 10 hanggang 12. Sinabi ni Yahweh,
Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ko ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at ang alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila. Pagkat kusang loob ng ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inakuan niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Tunay na nilasap ng Panginoong Hesus ang ligaya, ang kaligayahan, ang kagalakan ng pagtatagumpay. Hindi nawala ng kabuluhan ng kanyang mga pagtitiis. Bakit? Dahil tinanggap ng Diyos Ama ang sakripisyo ni Hesus para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng mga tao. Dahil sa tagumpay ni Kristo sa krus, ay isinilang ang isang lahing susunod sa Kanya. Ito ang lahing ipinangako ng Diyos kay Abraham, na sinabi niya, sindami ng bituin sa langit, hindi mabilang. Hindi ito tumutukoy sa Israel, ngunit sa spiritual na bayan ng Diyos. Tingnan ninyo ang pagkakaparehas. Nung sinabing, nung ipinangako ng Diyos kay Abraham na ang kanyang magiging supling ay sindami ng bituin sa langit at hindi mabilang. Sa pahayag, Kabanata 7, ay isinalaysay ni Apostol Juan ang nakita niyang pangitain tungkol sa napakaraming tao na hindi kayang bilangin ni numan. Sila ang lahing ito na tinutukoy sa Isayas at ipinangako naman ng Diyos kay Abraham. Ito ang lahat ng mga nanalig kay Kristo at tumanggap ng buhay na walang hanggan. Basahin natin bilang pagtatapos. Ang pahayag 7:9 hanggang 12. Pahayag 7:9 hanggang 12. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakatabit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatirapa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen! Sa ating Diyos, ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Sinabi ko sa pasimula na ang pagdurusa at kamatayan ni Kristo ay hindi siyang wakas ng kwento. Ito ay pasimula pa lamang ng isang napakagandang kwento. Sa halip, ito ang ending. Bagaman hindi talagang ending dahil tayo'y mabubuhay na kasama ang Diyos magpakailanman. Ngunit ito ang ending. At ito din ang beginning. Pwede nating sabihin, and they lived happily ever after. With God. With Christ. Ito ang magiging dulo ng lahat ng pagsasikripisyo ni Kristo at magpapatuloy
na ang lahat ng mga tao na nanalig kay Kristo, na hindi mabilang ang dami, ay sasamba kay Kristo, na siyang kordero, at sa Diyos Ama na nakaluklok sa trono. Tayong lahat ay sasamba sa Kanya, kasama ng mga anghel ng Diyos. At sa araw na iyon, ang mga anghel na ang ating kaamin, hindi po ba? Sana'y kasama ka din doon. Sabihin mo kung may katabi ka, sana'y kasama ka din doon sa hindi mabilang na iyon na sumasamba at nagpupuri sa Diyos kay Kristo magpakailanman. Sumampalataya ka sa kordero ng Diyos sapagkat nasa Kanya lang ang kaligtasan. At ibahagi mo sa iba ang magandang balita. Ito, kasama ka na ba, kapatid, doon sa palagay mo? Kung tayo kasama na doon, kung tayo na sumampalataya na kay Kristo, isama natin, bitbitin natin ang ating mga mahal sa buhay upang tayong lahat, isang araw, sama-sama tayo, sasamba sa kordero ng Diyos na nagbubo ang dugo para sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. At magbubuhay tayo magpakailanman, sumasamba sa Kanya. Tayo'y manalangin. Dakila ang inyong pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Kinikilala namin na ang inyong pangalan ay higit sa lahat ng pangalan. Dalangin namin. Palakihin ninyo ang kakayahan namin masamba kayo sa aming mga buhay. Aliwin ninyo kami ng katotohanan, Panginoon, na isang araw matatapos ang lahat ng aming mga paghihirap sa mundo ito at makakasama namin kayo sa buhay na walang hanggan. At kami walang hanggang sasamba, magpapasalamat, magagalak sa presensya ninyo. At tulungan naman ninyo kami, Panginoon, na huwag manghinawa, na akayin ang mga mahal namin sa buhay para isang araw, Panginoon, sila'y makakasama namin, sasamba sa inyo at mamamangha sa kadakilahan. Kayo na po, Panginoon, ang sumunod sa at gumawa sa mga buhay namin. Sundan ninyo kami, Panginoon, ng inyong habag at biyaya at patuloy na mapagnilay-nilayan namin ang inyong mga salita na narinig namin ngayong umaga. Purihin kayo, nawa kayo, Panginoon, Panginoong Jesucristo, ang tamo ng karangalan sa mga buhay namin, sa pamamagitan ng mga buhay namin. Kinikilala namin kayo. Higit sa lahat, Panginoon ang mga Panginoon ng aming mga buhay. Salamat sa pagliligtas ninyo sa amin. Ikaw nga ang kordero ng Diyos, karapat-dapat sa lahat ng aming pagsamba. Pinupuri namin kayo sa pangalan po sa inyong